nga ba dinidelete ni buyer at ni seller ang kanilang mga account? So this time, bakit naman kaya dinidelete ni seller ang kanyang Shopee shop account o yung kanyang account? Number one reason kung bakit dinidelete ni seller ang kanyang account is business closure. Nagbago na ang isip ni seller o wala na siyang budget para i-continue pa yung kanyang business online. Nag-change of heart siya. Gusto niya sa physical store rather than sa online. Siguro hindi masyadong mabenta yung mga products niya online. Kaya siguro nag-create na lang siya o nagtayo na lang siya ng kanyang physical store. The reason kung bakit i-delete ni seller ang kanyang shop o ang kanyang account online is platform issue. Isa rin ako dito kung bakit ako umalis sa pagiging online seller. Hindi lang doon sa issue na change of plan ko na magkaroon ng physical store, yung platform issue din at saka yung policy, mga technical difficulties, kagaya ng mga spamming, yung mga restriction, yung mga ban. Yan, isa yan sa mga nakakahadlang sa business online. Poor customer support, walang masyadong benta, walang masyadong customer na nag-i-inquire o nag-o-order ng mga products mo. Yung policy, charge sa ganito, charge sa ganon, deduction sa ganyan, deduction sa ganon. Isa rin yan sa mga reason ko kung bakit umalis ako as an online seller. At actually, hindi ko naman dinilit yung aking online shop. Pinagbakasyon ko lang. Pero, hindi na ako babalik. Unfair policy. Lalo na kapag may refund, na lost, refund mo naman, o binabayaran naman ni platform. Kaya lang minsan, may mga charges kasi na minsan, tumataas na lang bigla. Minsan, ang charges na taas nila, 2 beses sa isang taon. Ngayon, may core. So, isa din yan sa rason kung bakit hindi ko na pinagpatuloy ang pagiging online seller. Kasi masyadong magastos. Permit pa lang. Dinidelete ng seller ang kanyang account is competition. Hindi lang naman ikaw ang nagbebenta ng certain products sa online o sa online platform o sa marketplace. Siyempre, ang competition, lalo na't kapag high ang demand, syempre, ang mga customers mo o mga buyers mo, pipili yan ng mas mura. Maganda yung packaging, mabilis kausap, mabilis magpa-ship, maganda ang review mo. Kahit nga minsan maganda ang review, ayaw pa rin minsan. Kasi hindi nga lang ikaw ang nagbebenta ng a certain products. Marami kayo. Minsan, gagastos ka ng ads para lang ma-promote, para lang makita on top yung products mo. Tapos, wala din minsan nangyayari. Gumastos ka lang, wala pa rin bumibili sa'yo. Reason kung bakit dinidelete ni seller ang kanyang account is account restriction. At hindi na niya ma-recover yan. Siyempre, no choice na siya. Di-delete na lang niya yung account niya. Gagawa na lang siya ng bago. Nagbago siya ng account at ginamit na naman niya yung mga previous niyang information doon sa bago niyang account. Pag na-detect yan ng platform, magkakaroon ulit siya ng violation. May restriction o may violation ng account mo, hindi yan basta-basta na-delete. It took some time. I-fix o ayusin ang account mo bago mo yan i-delete. Pero matagal at mahirap. Ang gagawin na lang nila kapag may restriction ng kanilang account, hahayaan na lang nila, gagawa sila ng iba. Never ako nagkaroon ng restriction. Nasa 4 na taon din akong naging online seller. Kasi kaya lang naman niya nagkakaroon ng restriction dahil din yan sa kagagawa ng seller. Next, bakit dinidelete ni seller ang kanyang account at ang kanyang shop is negative feedback. Ikaw mismong seller ang gumagawa niyan. Poor packaging. Ang tagal bago i-ship out. Hindi makausap si seller.
nonchalant, ayaw sumagot. So, anong mangyayari? Hindi negative feedback. Tapos, mali yung mga pinapadala. Hindi nasusunod yung request ni buyer tungkol doon sa order. Bibigyan ka ng 1 star, 2 stars, 3 star. So, malaking impact yun sa shop mo at performance at seller. Kapag nag-place ang order, doon ka lang sasagot, di ba, bibwisit talaga sa'yo yung mga buyers mo. Kung gusto mo magandang feedback sa'yo, ayusin mo ang performance mo as a seller. So, kung bakit dinidelete ni seller ang kanyang account is time commitment o time consuming. Kasi ang pagiging online seller, hindi lang yan basta-basta. Lalo na kapag mataas na ang sales mo, kilala na yung shop mo, marami ng buyers and consumer ang dadagsa sa'yo. Kapag naging online seller ka, tapos may trabaho ka, hindi mo na mahaharap. Pag-aayos ng shipment, pagbabalot ng order, hintayin mo si pick-up rider para kunin yung mga orders. Minsan kapag wala, ita-drop off mo. O, hindi mo naman pwedeng paghintayin si rider, lalo't pag nandyan na, tapos hindi pa pala na nababalo. Minsan, hindi niya mahati yung oras niya doon sa trabaho at doon sa pagiging online seller niya. Kaya, usually ang nangyayari, nagli-leave siya o iniiwanan niya as online seller, tapos dinidelete niya yung account niya.